Diyos marhay na aga! Nagluto nga pala kami ngayon ng saha chips na mula sa upak o balat ng puno ng saging. Napapaisip nga ako kung ano ang lasa nito kasi palagi itong dumadaan sa newsfeed ko. Kaya naman ngayon samahan nyo kami na gumawa at matikman itong nagte-trending na saha chips. Papunta na nga kami sa aming pagkukuhaan at nadaanan ko nga itong mga dahon ng nyog na nagkalat kaya naman pinagtatamba ko muna sa gilid. Ganito talaga yung ginagawa namin lalo na si Papa pagkahulog pa lang ng mga dahon ng nyog ay pinupulot ka agad para daw malinis. Nakarating na nga kami dito sa taas kung saan kami kukuha at may nakita nga ako ditong isang kabote o ang tawag niyan dito sa amin ay tubo. Ito nga pala yung napili naming saha ng saging at ang tawag nga dito sa saging na to ay saba. Pwede naman siguro ibang klase ng saging pero yun kasi ang nakikita ko sa mga video. Pinag-aalisan ko nga muna yun ng mga dahon kasi puputulin namin yung puno pero wag kang mag-alala kasi tutubo naman ulit yan. Nagbuelo pa nga ako dyan kasi akala ko nga mapurol pa yung itak ni Papa. Hindi ko naman nga inakala na mapuputol agad kaya ayan sa ulo ko bumagsak. Pinag-aalisan ko na nga pala yan ng balato ang tawag niyan dito sa amin ay upak ng saging. Binalatan ko lang to ng binalatan hanggang sa gitna kasi yung kukunin ko lang naman dito ay yung maputi na balat kasi yun yung malambot pa. Natapos na nga ako dyan kaya naman iginilid ko na itong mga balat na hindi ko kinuha. Baka kasi magalit si Tata Lando. Dito nga lang naman yung sa taas namin kaya mula dito ay tanaw na tanaw yung bahay namin. Dito nga talaga kami kumuha kasi dito lang naman mayroong puno ng saging na saba. Puro lang kasi talaga dito puno ng nyog at hindi rin tinataniman ni Papa kasi yung kalabaw lang naman namin yung manginginabang nun. Dito na nga ako nag-slice sa agunan ni Papa nitong mga balat ng saging kasi makala to at baka magalit pa si Nana Lisa. Hiniwa-hiwa ko lang yan ng ganyang hugis at tinilis ko yung harap at likod nito kasi yung kukunin ko lang naman dito ay yung nasa gitna na parang net. Hindi ko naman nga alam na kinakain pala to kasi yung alam ko lang na kinakain na yung bunga at puso nitong saging. Nakaka-excite nga kung ano ang lasa kasi ito ang unang pagkakataon na makakatikim kami nito. Kaya naman ang makita ko nga sa newsfeed ko ay sabi ko nga ay magluluto ako nito kasi tingin pa lang ay nakakatakam na. Natapos na nga ako dyan mag-slice at hindi ko naman nga inubos yung mga kinuha naming upak ng saging kasi sabi ko nga ay try lang naman. Dumiretso na nga kami dito sa gripo para mahugasan itong mga na-slice namin. Inisa-isa ko lang yung paagusan dito sa gripo at piniga ng konti para malis yung juice niya na lasang masakrot. At dahil natapos na ay nagprepare naman ako dyan ng harina at itong nabili naming breading mix. Kung magluluto nga po pala kayo nito ay suggestion ko lang ay konti lang pang ilagay yung breading mix para hindi masyadong maalat. Hinalo-halo ko nga lang yan saka ko inilagay na itong mga in-slice natin kanina. Yung bala ko nga talaga dito ay bibiladin ko muna sa araw para matuyo at para maging crispy talaga. Kaso nga lang ay hindi lumabas si Haring Araw kasi nga maulan dito sa amin ngayon. Nagpainit na nga pala ako dyan sa kawali ng mantika at nung mainit na nga ay nilagay ko na itong mga saha chips. Hinintay ko lang yan hanggang sa maging golden brown saka binaliktad ko na yan isa-isa. Madali nga lang naman to maluto kasi yung malambot na parte ng balat na saging yung kinuha ko. Naluto na nga yung unang salang kaya naman hinango ko na at inilagay ko na itong pangalawang salang. Hindi na nga sila makatiis kaya naman titikman na nila kasi kanina pa nila naaamoy ang bango. At ito na nga, yung una kong salang ay 4 na piraso na lang yung natira. At para may sausawan nga ay gumawa ako dyan ng ketchup at hinaluan ko ito ng mayonnaise. Naluto na nga lahat kaya naman titikman na natin. Isa nga lang ang masasabi ko, masarap siya at ang lasa nga niya yung breading mix na inilagay ko kanina. Ang sabi nga ni Papa ay lasang fried chicken daw. Sobrang lutong din at nakadagdag talaga sa lasa yung sausawan na ginawa ko kanina. At hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. Follow for more!